bahay na pinili ay pagpapalaing lagi, ng ngalan ko'y manatili. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naaalala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang may ibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibate ang iyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ng Panginoon sa tanghaling ito. No? Tayo ay patuloy pa rin sa pagdarasal na sana ang bagyong uwan ay hindi na mas lalo pang lumakas. No? Alam ko lahat tayo nagdasal ng mga nakakaraang mga araw na maaari itong lumihis sa ating landas. Subalit siya narito na sa ating bansang Pilipinas, ang dinadasal na lang natin ay naway wag na itong masyadong lumakas. Sapagkat merong isang aral na iniiwan ng Diyos kung bakit niya pinapahintulot ito. Tingnan lang natin pagkatapos ng bagyo at makikita natin kung ano ang aral na iniiwan sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng bagyong uwan. Na sa panahong ito, mas mainam na tayo sama-samang magdasal. Na nawa sa pagdaan ng bagyong ito, walang masaktan, walang mamatay na Pilipino. At nawa, yung mga tao ay mas lalo pang umasa, mas lalong madagdagan ng pananampalataya at huwag bibitaw sa kamay ng Diyos. Amen? Ngayong araw na pinagdiriwang natin ang pagtatalaga ng simbahang palasyo ng San Juan Laterano. Bakit simbahang palasyo? Sapagkat ito'y naging palasyo ni Emperador Constantino.
At ito'y bakit tinawag na Laterano o Laterani? Sapagkat ito'y pag-aari ng pamilyang Laterani. Ang huling nangupahan doon sa palasyong iyon ay si Septimus Laterani. Subalit nung nakipaglaban si Constantino, isa sa nakukup nila ay ang lupain ng mga Laterani. Kaya si Emperador Constantino at ang kanyang asawa na si Fausta, yung kanyang pangalawang asawa, ay doon nanirahan. Subalit noong 313 AD, ito ay binigay niya kay Papa Melquiades, no? At noong November 9, 324 AD, ito ay itinalaga bilang katedral o bilang simbahang katedral ni Papa San Silvestro Ika-isa. No? At sa mahabang panahon, doon nakaluklok, doon nanirahan ang Santo Papa. No? At bilang obispo ng Roma, ang simbahan o ang katedral ng San Giovanni Laterano, ay doon siya, nado ng kanyang katedra, nado ng kanyang upuan, nado ng kanyang authority. Na nung panahon ni Pope Julius II, nung matapos ang St. Peter's Basilica, doon na namalagi ang Santo Papa. Kaya nga ang tawag sa Basilica ng St. John Lateran ay ina at ulo ng lahat ng simbahan. Bakit ina at ulo ng lahat ng simbahan? Sapagkat ito ang simbahan, ito ang katedral ng obispo ng Roma. At ang obispo ng Roma ay walang iba kundi ang ating Santo Papa. At sino ang ating Santo Papa ngayon? Si Pope Leo XIV. Kaya sa banal na misang ito, isasama natin sa ating pagdarasal. Nanawa sa kanyang pamamalakad sa simbahan, gabayan siya palagi ng Panginoon, bigyan siya ng karunungan at katalinuhan ng Espiritu Santo upang nang sa ganun ako at tayo ay makatahak sa landas na tama, nararapat at tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Amen? Sa ating mabuting balita ay napakinggan natin na si Jesus ay nagalit. Ay bakit nagalit ang Panginoong Jesus? Sapagkat ang templo ng Jerusalem ay ginawang tindahan. As in literal na tindahan sapagkat meron tinatawag na outer court ang templo ng Jerusalem. At doon sa outer court o sa labas ng templong yon, which is nasa loob pa ng vicinity, nasa loob pa ng templo ng Jerusalem, doon nagsisipagtinda ang mga iba't ibang mga ngalakal. So may mga tupa, baka, kambing, kalapati, etc. etc. So sa halip na kayo makapagdadasal, ay hindi ka makapagdasal. Bakit? Ay napakaingay. Isang bagang palengke ang hindi maingay, aber. Kaya, iniwasiwas ng Panginoon, sa gumawa ng luwig, iniwasiwas niya ang mga mesa, iniwasiwas niya ang mga tinda. At anong sabi ng Panginoong Hesus sa ating mabuting balita? Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Pero huwag niyo sasabihin na si Jesus ay anti-poor. Si Jesus ay hindi galit sa mahirap. Sapagkat meron pang inilinis daw ng Panginoong Hesus. Ano yun? Ang korupsyon na bumabalot sa loob mismo ng templo. Bakit? Sapagkat halimbawa meron isang pagdiriwang ang mga Hudyo at sila'y galing sa ibang lugar, pag sila'y pumunta sa templo, yung kanilang daladalang pera, hindi nila pwedeng gamitin doon sa loob ng templo. Meron silang money exchange. Amen? At napakababa ng palitan. Corruption. Pangalawa, kapag ikay napunta sa templo ng Jerusalem, mag-aalay ka. Baka, kalapati, tupa, kambing o anuman. Subalit hindi ka pwedeng bumili ng ihahain mo sa templo sa labas ng templo. Kailangan ay nasa loob ng templo. At ang masakit, doble ang kanyang halaga. Napaka-mahal. Corruption.
At siyempre, yung mga nagtitinda sa loob ng templo, kailangan silang magbigay ng upa na mataas din. Kanino magbibigay? Sa mga Pariseo at sa mga Saduceo. Corruption na naman. Kaya ganun na lamang ang galit ni Jesus. Bakit? Ginawa nyo ng palengke, ginawa nyo pang lugar ng mga pandaraya, kaya iniwasiwas ni Jesus. Anong pinapakita dito ng ginawa ni Jesus? Una, na ang templo ng Diyos o ang bahay dalanginan, yan ay nakatalaga para sa Diyos. At ang mga natatanging gawain lamang dito ay nakalaan para sa Diyos. At ano yung mga gawain niyo? Una, tigit sa lahat ay pagsamba. Sunod ay pananalangin. Sunod ay pagkakawang gawa. Sapagkat ang sinasabi ng larawan ng unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, na sinabi sa atin sa unang pagbasa, ang tubig ay umaagos mula sa silangan. Bakit sa silangan? Ano ba ang sumisikat sa silangan? Ang araw. At sa larawan na ginamit niyo ni Ezekiel, sa silangan ng galing ang tubig dahil may liwanag na dala ang Diyos, napupunta sa kanyang templo, at may tubig na umaagos, may buhay sa templo ng Diyos. Ibig sabihin niyan, ang lugar na ito, itong ating bahay dalanginan ito ay lugar ng liwanag at buhay na nanggagaling sa kanino? Sa Diyos. Kaya pag tayo nagsisimba at tayo sumasamba, ay huwag niyo namang ikang gawing parang sinihan ng ating mga simbahan. Iniiwan ang tissue, iniiwan ng bottled water, ay aba. Huwag naman. No? Sapagkat ito'y tahanan ng Diyos. Ako kaya pumunta sa bahay niyo, iniwan ko yung basura ko, matutuwa kayo? Abay hindi, kay kawalang galang yun. Ganon din. No? Tayo ay nasa templo ng Panginoon, nakikipagkita tayo sa Panginoon, aba, di dapat igalang din natin ang lugar kung saan tayo ay nakikipagtagpo sa Diyos. Amen? Amen? Bato-bato sa langit, tama ang bukol. Kapag naman tayo haharap sa Diyos, pakiusap ko naman sa inyo, ay kayo magsuot-suot naman ng ayos. Ano? Ay aba yung iba pupunta sa simbahan, naka-tsinelas, naka-shorts, naka-sando, naka-spaghetti pa. Hoy, hindi to Boracay. Ito'y tahanan ng Diyos. Abay kayo pumunta sa Inglaterra, sa England, at ikay haharap sa hari o reyna, at yun ang iyong suot, abay palalayasin ka. Bakit? Ang haharapin mo ay reyna o hari, tapos ang suot mo para kang pupunta sa beach. Pupunta ka sa party-party. Bay, hindi. Kailangan maayos ang iyong suot. Ganon din tayo. Pag tayo sisimba naman, ayos-ayusin naman natin ang ating suot. Bakit? Abay, ang haharapin natin ng Diyos abay, hindi ka ba nahihiya? Ay halos kita ng buong kaluluwa mo sa harap ng Diyos. Aba naman. Ay konting disiplina lang. Yung ibang relihiyon nga, pag sila'y sumasamba, kondodo postura, ay tayong mga Katoliko pag nagsimba, parang gumising lang sa kama. Wag naman. Magbigay galang tayo sa harap ng Diyos. Tayo magpuri sa Kanya. Tayo ay magbigay ng karangalan sa Kanya. Hindi lang sa panlabas, kundi sa panloob din. Kaya diyan pumapasok ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, na sinasabi sa atin ni Apostol San Pablo, tayo ang bumubuo ng simbahan. Na walang silbi ang istrukturang ito ng simbahan kung wala tayo. Bakit? Tayo ang simbahan. Tayo ang nagbibigay buhay sa istrukturang ito. Sapagkat kapag ang istrukturang ito ay walang tao, ang tawag din ay museo. Museum. Tayo na nagkakatipon-tipon dito, tayo din ay nagpapabanal sa lugar na ito. At tayo din ay nagiging banal. Bakit? Sapagkat ito ay nakatalaga
para sa Diyos. At may magandang paalaala si San Pablo. Ano yun? Ang ating mga katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya minamahal kong bayan ng Diyos, ako po'y nakikiusap, alagaan po natin ang ating mga katawan. Huwag natin aabusuhin. Sapagkat bilang templo ng Diyos ang ating mga katawan, hindi ito nilalapastangan at hindi ito inaabuso. Bato-bato sa langit na maambukol, kaya tigilan na natin ang mga bisyo natin. Pag-iinom, paninigarilyo, pagpupuyat, walang tigil na paglalaro sa cellphone, tigilan na natin yan. Sapagkat yan ay makasasama sa ating katawan, hindi lang sa pag-iisip. Tandaan natin, sa lahat ng nilalang ng Diyos, tayo ang kanyang hiningahan. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, tayo ang pinakamaganda at pinakamabuti. Kaya huwag nating abusuhin ang ating mga katawan. Sapagkat kapag inaabuso natin yan, ay nilalapastangan natin ng Diyos. Amen? At sa ating mabuting balita ay napakinggan natin kung papaanong ipinakita ni Jesus na ang templo ng Diyos ay bahay ng Ama. Hindi lang siya templo, ito ay bahay ng Ama. Itong simbahan nating ito, tahanan ito ng Ama. At tayo ang kanyang mga anak. At tayo bilang mga anak, tayo'y pinapaalalahan ng alagaan natin ang pisikal na istruktura ng ating simbahan. Alagaan natin to. Panatilihin natin ng kalinisan, kaayusan ng ating bahay dalanginan. Sapagkat ito ay nakatalaga para sa Diyos. Subalit hindi lang tayo titingin sa istruktura, alagaan din natin ng bawat isa. Bakit? Tayo ang bumubuo ng katawan ni Kristo. Walang silbi ulit, inuulit ko ang istrukturang ito kung wala tayo. Kaya kung gaano kaganda ang ating simbahan, ganon din naman kaganda ang ating pakikitungo at pakikipagrelasyon sa ating mga kapwa-tao. Pero hindi lang basta kapwa-tao, magkakapatid tayo kay Kristo sapagkat tayo'y merong iisang Ama, ang Amang na sa langit. Kaya nga sa pagkapatuloy ng ating banal na misa, ngayong tanghaling ito'y hari nawa na ako at tayo ay mapaalalahanan, tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga kapatid ni Kristo, tayo magkakapatid. Tayo ang bumubuo ng katawang mistiko ni Kristo, tayo ang simbahan. Na huwag nating kalilimutan, tayo ang bumubuhay sa istrukturang ito ng ating bahay dalanginan. Subalit huwag din nating kakalimutan na ang bahay dalanginan ay banal. Kaya panatilihin natin ang kaayusan, kalinisan at kabanalan ng lugar na ito. At ako at tayo ay nananalangin na katulad ni Jesus na kapag merong gawain ng ating mga simbahan, tayo'y makiisa. Ibigay natin ang ating makakaya sapagkat sa pagganitong pamamaraan, ipinapakita ko at ipinapakita natin na tayo ay kaanib ng isang malaking pamilya, ang simbahan. Amen.